ang tapat na tagapaghalid ng mga nababagang balita. Para sa Pilipino, para sa bayan. Isa mapag-alab na araw sa inyong kababayan. Ngayon na ika-6 ng Nobyembre, live mula sa Universidad ng Caloocan, ako ang inyong lingkod, Joyce Alvarez. Tumutok lamang para sa mga nababagang balita. Walang kinatatakutan, walang inaatasan. Tapat na tagapaghatid ng balita. Ito ang Boses ng Bayan. Ang mga nagbabagang balita. President Duterte tinawag na momento sa pagbubukas sa klase ngayong taon. Mga leader sa Amerika tinamaan din ng COVID-19. Alitan sa pagitan ng Trump administration at FDA na Amerika patuloy pa rin. Mga patay tulad ng COVID-19 patuloy ang pagtaas. At alamin kung ano ang mangyayari sa Eurovision Song Contest 2021. Pakinggan ang naging pahayag ni President Duterte hinggil sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Narito si Bobby Matias. Momentos ang salitang ginamit ni President Rodrigo Duterte sa kanyang mensahe nitong Lunes patungkol sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Giit niya pa ay kahit ang pandemya ay hindi makakahadlang sa pag-aaral ng mga estudyante. The school opening this year is a momentous occasion because it is pushing through despite global health crisis due to COVID-19. Indeed, nothing can get in the way of the instruction and formation of our learners, not even a pandemic. Noong Agosto pa sana ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ngunit upang makapaghanda sa distance learning ay iniusod ito sa ika-5 na Oktubre. Ayon sa Department of Education o DepEd, may nasa 25 milyong estudyante ang nag-enroll ngayong taon sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Dahil rin sa pandemya, nagpatupad ang ahensya ng blended learning kung saan gagamitin ang mga module, radyo, telebisyon at ang internet bilang gabay sa mga mag-aaral. Bobby Matias, para sa Pilipino, para sa bayan, nag-uulat. Hindi nakaligtas sa mga leader ng Amerika sa sakit ng COVID-19. Ibabalita ni Luis Santiago. Mga leader sa US nagka-coronavirus din. Nagpositibo sa coronavirus ang mahigit 20 katao na nakasalamuha din ni US President Trump sa White House. Maalalang kailan lang ay nabalita din na nagpositibo ang US President at ang kanyang asawa na si First Lady Melania Trump. Ngayon ay kinumpirma na din ng ibang leader katulad nila Stephen Miller na isang senior advisor ng presidente, Tom Tillis, North Carolina Senator, Chad Hill Martin, Assistant President Staff, at madami pang iba. Sa ngayon ay pinayuhan lahat ng nagpositibo na mag-quarantine at sinisiguradong mabibigyan sila ng kaukulang atensyong medikal. Ako si Luis Santiago para sa Boses ng Bayan. Hindi aprobado ng White House sa mga bagong pamantayan ng FDA. Narito si Vernice Lorejo upang ibalita ang kaganapan. Hindi aprobado ng White House ang panibagong pamantayang inilahad ng Food and Drugs Administration. Matatanda ang mayroong alitan sa pagitan ng administrasyon sa ilalim ng presidenteng si Trump at ang mga siyentista sa ilalim ng pampublikong kalusugan. Ang dahilan ng alitang ito ay ang panahon kung kailan talaga tuluyang magkakaroon ng bakuna laban sa COVID. Ayon sa presidente, makakayanang maisagawa o maibahagi ang bakunang ito bago pa man mag-eleksyon sa Amerika nitong darating na Nobyembre.
Ngunit ayon sa mga siyentista, maiksi masyado ang panahon na iyon para sa pamamahagi ng nasabing bakuna. Kakailanganin pa ng 2 o higit pang buwan bago ito tuluyang maipamahagi o magamit ng publiko. Kung kaya't, naniniwala ang Food and Drugs Administration na ang bakunang ito ay gagamitin ni Trump sa pagpapabango at pagpapaganda ng kanyang pangalan sa darating na halalan. Ako po si Vernice Lorejo para sa Boses ng Bayan. Maraming salamat. Tumutok lamang para sa mga iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng Boses ng Bayan. Mayroong tinatayang 63 milyong botante dito sa Pilipinas. Alam mo bang maaari kang maging parte nito? Madali lang yan. Lalo na at nagsimula na ang pagpaparehistro noong unang araw ng Setyembre ng taong ito. Pwede ka na rin kumuha ng application online. Pero bago yan, bakit nga ba importante ang marinig ka? Hindi lang ito responsibilidad mo bilang mamamayan, kundi karapatan mo din. Sa gantong paraan, ay mas maririnig ng mga nakatataas ang pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagluluklok ng mga nararapat na tao sa pwesto. Upang opisyal na maging parte ng mga botante, una, ihanda ang requirements na valid ID at birth certificate. Tapos, i-download ang application form na galing sa www.comelec.gov.ph at sagutan ito maliban sa iyong pirma. Pagkatapos, pumunta sa inyong local Comelec office, dalhin ang application form at ang mga requirements. Pagdating doon, huwag kalimutang magsagot ng health declaration form. Pagkatapos na maisumite ang mga requirements, kukuhanan ka naman ng biometrics para sa iyong pagkakakilanlan. Matapos ang lahat, hintayin na lamang ang iyong resibo at ika'y opisyal ng rehistrado. Gawin mong boses ang iyong pagboto. Nagbabalik ang Boses ng Bayan. Oras natin ngayon ay 2:06 ng hapon. Upang ibalita ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga patay dulot ng COVID-19, narito si Amy Ridizon. Deaths on the rise. Sinabi ng World Health Organization noong Lunes na tinatayang 1 sa 10 katao ang maaaring tinamaan ng coronavirus o COVID-19. Bilang pagpapatunay na halos ang kabuuang populasyon ng mundo ay may mahinang depensang pangkalusugan laban sa nasabing virus. Sa paglalathala ng top emergency expert ng WHO na si Mike Ryan, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng United States kontra China. Ito'y dahil sa di umanong pagtawag nitong failure pagdating sa pagsisiwalat at pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon tungkol sa nararanasang pandemya. Ang pagtaas ng mga namamatay sa ilang parte ng Europe at Eastern Mediterranean ay talagang nakaalarma. Ang pagdami ng lumulobong kaso ng COVID-19 ay nararamdaman na rin sa ilang bahagi ng Timog Asya. Amy Ridizon para sa Boses ng Bayan. Para sa balitang entertainment, ang pinakatanyag na patimpalak ng Eurovision Song Contest sa buong Europa ay magbabalik sa susunod na taon sa Rotterdam, sa The Netherlands at magkakaroon ng mga pagbabago alinsunod sa COVID-19 safety guidelines ng pamahalaan doon. Hindi inaasahan na lahat na makansela ang contest matapos sa COVID-19 pandemic at sa 2021 ay may mga pagbabagong magaganap. Naglabas ang Eurovision Broadcasting Union at ang 3 Dutch broadcasting networks na Avosdos, NPO at NOS ng 4 na senaryo upang maganap ang contest. Mula sa typical na contest na may audience na manonood,
Pangalawa ay may guidelines na susundin tulad ng isang metro ng social distancing. At ang patimpalak na walang audience at mga contestants ay magpe-perform sa kanya-kanyang bansa via livestream. Ang Eurovision Song Contest ay gaganapin sa Rotterdam August Stadium mula May 18 hanggang May 22 kung saan kukoronahan na bagong winner ng contest. Tapat na naghahatid ng balita para sa Pilipino, para sa bayan. Ako ang inyong lingkod, Joyce Alvarez, para sa Pilipino, para sa bayan. Ito ang Boses ng Bayan. Salamat at hanggang sa muli, kababayan.